is good. And all the time. Handa na po ba ang lahat upang ipagsigawan ang kabutihan ng ating Diyos sa bawat buhay natin? Amen. Tayo po ay tatawag ng isa. Tayo po muna ay magsiupo mga kapatid. At tayo po ay tatawag ng isang mag-share ng kabutihan ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Wala pong iba kundi Sister Normaline Guna. Palakpakan po natin. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga brothers and sisters in Christ. Higit sa lahat po kay Yahweh Shaddai. Gusto ko lang pong ibalik yung papurit pasasalamat kay Lord kasi yung ng pagmamahal po na ating pong prayer request po na 4 + 1 is answered prayer na po yung isa. Amen! Thank you, Lord. Sa isang taon na naman po renewal ng ating working visa. Salamat, Panginoon. Amen! Bagamat sinalo ko na po 2 beses na mag-for good, pero tunay nga pong iba po yung plano natin sa plano ng Panginoon para po sa atin. Amen! Lord, to God be the glory. Amen! Thank you, Lord. Ang pangalawa po magpapatotoo, wala pong iba kundi ang ating pinagpalang kapatid, Sister Rosalie. Amen! Kaya isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, siyempre kay Yahweh El Shaddai. Nais ko lang pong ibalik ang papurit pasasalamat sa ating Diyos na buhay, no? Kasi from Thursday ko, ang ganda ng pakiramdam ko. Yung kahit na masama po yung pakiramdam ko, nagtatrabaho ako, pero while po working, sabi ko, Lord, take control of everything. Hanggang nung Friday po, sobrang sama ng pakiramdam ko, pero sabi ko, Lord, kaya ko to. Let's go, Lord. Magtrabaho tayo. Amen. So, nung Thursday night po, sobrang sakit na talaga ng pakiramdam ko. Halos yung ulo ko parang binibiyak na. So, sabi ng amo ko, dadalhin na kita sa doktor. Kasi sila po lahat ay nag-positive sa influenza A virus. Sabi ng amo ko, dalhin na kita sa ospital. Sabi ko, no ma'am, I can still handle it. Sabi ko gano'n sa kanya. So, nung Friday po, hindi na ako halos makatayo. As in, yung katawan ko, na parang tatayo lang ako, magbubuhal lang po ako. Sobrang sakit ko ng ulo ko, ng katawan ko. Hanggang sa yung temperature ko, umabot na po ng 39.6. Yung mukha ko, pulang-pula na, pati mata ko. Sabi ko, Lord, sabi ko, you are my great healer. Hindi man ako pumunta ng ospital, alam ko, ngayon pa lang pinapagaling mo na ako. And then, nung Friday night po, habang naliligo ako, sabi ko, Lord, pinagpala mo tong kamay na to. Naniniwala ako at nagtitiwala ako. Sabi ko, na anumang bagay ang mahawakan nito, maging itong katawan ko, Panginoon, ay gagaling ako. Sabi ko, so habang naliligo po ako, nagsishampoo ako dahil sobrang sakit ng ulo ko dahil yung temperature ko is 39.4. Naliligo po ako, nagbabad ako ng 10 minutes. So habang naliligo ako, Lord, mula ulo hanggang talampakan, nahahaplusin ng kamay na ito. Sabi ko, Lord, pagagalingin mo ako. Amen. Kaya lang po, sadyang ang katawang lupa ko sumuko nung Saturday, hindi na po ako makatayo, hindi ako lumalabas ng kwarto ko. Sabi ng amo ko, Rose, you need to see doctor. Sabi niya, no ma'am, sabi ko, may gamot akong iniinom, gagaling ako. Sabi ko gano'n. So kagabi po sa sobrang sakit habang nagsasalmo ako, sabi ko, Lord, hindi pwedeng hindi ako umattend bukas. Kasi next week wala ako dahil pupunta ng Taiwan yung amo ko. Lord, sabi ko, I claim healing upon healing and blessing upon blessing. Sabi ko ngayon. Ngayon pa lang, Lord, alam ko, pinadali mo na kapangyarihan mo at magaling na ako. Kaya ako this morning, pagkainom ko ng gamot ko habang nagsasalmo ako, nagising po ako ng 4 o'clock. Parang amazing, Lord, sabi ko. Kasi pagbangon ko po dahil po nung Saturday and Friday, sa totoo lang po, dahil hindi ako halos makatayo, gumamit po ako ng arenola sa kwarto ko. Dahil kahit yung paghihirap na hirap po ako tumayo. Pero sabi ko, Lord, sabi ko, panitulutan ko rin yung mawala itong sakit na to. Dahil gusto ko umatin ng gawain ko sa Sunday. Kaya glory to God po, paggising ko ng alas 4, wala lahat ng sakit na to. Dahil natin ko, pagpapala ng kamay na to, nakahaplusin niya ang kagalingan sa akin. Kaya Lord, thank you Lord, or grateful, kapurit parangal tanging sa inyo ko lamang. Amen! Kaya po na napakabuti ng ating Panginoon sa ating mga buhay, lalong-lalo na po kapag tayo talaga ay naglilingkod sa ating Panginoon. Walang imposible sa Kanya. Amen po ba? Amen! Ayan, tayo po ay tatawag pa ng isa. Wala pong iba kundi Sister Rowena.
Praise the Lord! Purihin po natin ang Panginoon ng isang malakas na papuri para sa ating Diyos na buhay. Gusto ko lamang pong i-share ang kabutihan na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kasi po nung nakaraang buwan, nagkaroon ako ng kaunting problema sa bahay. Kasi po meron akong mga kasama sa bahay na hindi ko inaasahan na hindi na pala siya babalik galing Pilipinas. Hindi man nagpaalam, akala bakasyon lang. Ganyan. At meron naman naiwan at kaganda-ganda ng usapan na hanggang katapusan ay mag-stay siya at magbabayad pa siya ng hanggang katapusan. So, magandang usapan, harap-harapan. Kausap ko pa siya nung Friday, nung nakaraang buwan, kausap ko siya ng Friday, kumusta, kailan, kasi uuwi naman talaga siya. Kinumusta ko kung kailan siya uuwi, ang sabi naman niya, wala pa daw. At purihin ng Panginoon dahil Saturday, yun pala ay umuwi na ng Pilipinas. Na iniwan ang bahay, ang kwarto na talaga namang pag tayo kahit nasa Panginoon na tayo, talagang medyo mapapapraise the Lord pa rin tayo. Pero alam nyo po, dahil nga ang nakikinig tayo ng salita ng Diyos, ang pangaral nung nakaraang formation namin, tamang-tama sa topic ay, sabi ni Brad, ano ka noon at ano ka ngayon? Ang pinasulat naman muna sa amin ay, ano tayo noon? Noon tayo, kung ano-anong buhay meron tayo, ganyan-ganyan. At syempre, ngayon na nasa Panginoon na, iba na yon, di ba? Praise the Lord na tayo. So, sabi ko, namimili ako dun. Ako ba noon o ako ngayon? Syempre, ang pipiliin natin, tayo ngayon. So, nung nangyari yon, praise the Lord. Wala akong basta sabi ko, Lord, ipinagkakatiwala ko sa inyo ang problemang ito. At meron tayong laang pagmamahal. Yung laang pagmamahal na yon, nung katapusan, dapat ibibigay ko. At dahil nga nagka-problema na ganyan, ay ibinayad ko muna doon sa bahay. Dahil hindi naman tayo pwedeng umutang sa bahay. So, habang nung naibigay ko na yon, lungkot naman ako. Sabi ko, Lord, para sana ang pagmamahal yun. Sabi ko ganon. Okay pa naman dahil mayroon pa namang susunod. Pero malungkot talaga ang puso ko na hindi ko maibigay yun. Alam niyo po, siguro 1 week na ang lungkot ng buhay ko. Dahil nga yung lahang pagmamahal na yun ay hindi ko maibigay. Hindi ko na, Lord, maantay ng katapusan, sabi ko. Hanggat po, sabi ko, ikaw ang Diyos. God will provide, sabi ko, gusto ko itong ibigay, Lord. Pero hayaan, sabi ko ganon, lingkod mo ko, ipagkakaloob natin to, Lord. Alam niyo po, nung Wednesday, pumasok ako sa isa kong trabaho. Sabi ko dadatnan ko siya. At alam niyo po ba na, biglang-bigla na lang akong binigyan ng 1,000. At tuwang-tuwa po ang puso ko dahil sabi ko, Lord, maibibigay ko na yung laang pagmamahal. Sobra-sobra pa. Kaya napakabuti ng Panginoon. Tunay nga ang salita ng Diyos ay buhay sa ating mga buhay. Amen po ba? At talagang tunay nga kanina, blessed na naman tayo dahil sa aquarium na ito. At tunay nga na para tayong mga isda. Amen? Na hindi tayo ilalagay dito ni Lord kung hindi niya tayo pababayaan. Lahat ng pangangailangan natin ipagkakaloob ng Diyos. Amen? Trabaho man yan, pera man yan, ipagkakaloob yan ng Panginoon. Amen? Visa man yan, man yan, sakit man yan, siya ang ating kagalingan. Siya ang ating manggagamot. Amen po ba? Kaya Lord, maraming salamat. Kaya sabi ko, tuwang-tuwa ako nung Miyerkules pa. Sabi ko, gusto ko na mag-Sunday para may pagpatutuo ko na ito. Lord, answered prayer talaga ako. Salamat sa Diyos. To God be the glory. Glory to
sa ating mga buhay ay biyaya at pagpapala ang kanyang kabatid sa ating mga buhay. Amen. Ayan po, tatawag po tayo ng isa. Wala pong iba kundi Sister Annie. Palakpakan po natin mga kapatid. Glory to God. Hallelujah. Gusto ko lamang pong ibalikan ang ating papuri at salamat kay Yahweh at Shaddai dahil ako po ay 6'2" na ngayon. Papuri sa Diyos at masasalamat. At ang isa pa pong pagpapatuto kasi di ba bumagyo noong linggo, tapos Monday, hanggang Monday, signal number 8. Si Ira, nasa Singapore, flight niya yung araw na yon. Ngayon, nag-text siya sa akin, Mami, 2 o'clock po ang alis ng plane namin dito sa Singapore. Pero hindi po kinakancel yung aming flight. Tapos sabi ko, di siguro tuloy. So, nagpunta na siya sa airport. Ngayon, pagdating na doon, sabi niya, hinihintay daw niya kung makakancel nga kasi hanggang dito sa Macau nung time na yun, kasi nagpunta siya siguro mga 11 or 12, gano'n. Ay, signal number 8 pa rin dito. 2 o'clock ang alis niya. Sabi niya, Mami, sabi niya, pag mag-pray tayo. Sabi ko, sige anak, sige pag-pray tayo. So, siyempre naman ako, pinadala ko sa kanya, haba ng prayer ko, pinadala ko sa pag-pray kita. At mo, praise the Lord, pag board down nila ng airplane, pinaalala na talaga ng piloto, expect na maraming turbulence na dadaanan sila kasi nga bagyo. Pero praise the Lord, nung dumating siya sa Mami, thanks God. Nakarating po kami, alam mo, banayad ang aming pagdating. Walang turbulence kami naranasan. Pagpuri sa Diyos talaga. God answers all our prayers. Thank you, Lord. Maraming salamat po. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hindi ko na rin po sasayang yung pagkakataong ito para ipagsigawan ang kapatiran ng ating Panginoon sa ating buhay. Last year po na hindi na po ako nirenew ng amo ko for more than 10 years sa kanila. So, wala pong kalungkutan aking naramdaman kasi hiniling ko rin po sa Panginoon na maging Sunday, day off po ako. Kaya, ay ito po, inangkin ko na po na maging Sunday, day off ako. Kaya, pinagkaloob po ng Panginoon yung amo ko na Sunday, day off. At nung tinanggap po ako ng amo, tinanong ko po kung anong nangyari sa katulong niya dati. Sabi niya po, tinerminate niya for 9 months. So, hiniling ko po kay Lord, tatanggapin ko po ang amo na ito. Papadalangin ko po sa inyo, Panginoon. Hinihiling ko po, Panginoon, na malagpasan ko yung 9 months sa amo ko. Tatanggapin ko po na answer prayer na ako, na iriring niyo ako. Glory to God! Finish contract na ako sa October 3 at sinabi po ng amo na iriring niya ako sa kanyang tahanan. So, glory to God, glory to Christ Jesus.